Beverages, minutes ago para pa to, ah. tuloy-tuloy ang saya. Huli talaga. Shame on you if Wait lang. Umpisa natin. Attorney. Tapos bilisan At natin. naparelease itong programa na ito. I am just putting this into the records. Meron din po kaming mga nakita and Playback. Bilisan natin. Kailangan bilisan natin. Okay, here we go. I'm sure this is it's more halos magkasabayan kami, nauna lang yata siya ng 1 week. Okay, So that's here we go. February. Yeah, oo. Nauna yata siya ng 1 week, nag-o-taking siya parang 2 days, 3 days before us. Tapos kinalunisan kami ni Sec J. So bago lang. So, bakit mo dyan itatanong yung mga issues na kinapalooban noong 2023? Di ba? So, yung tanong. So, definitely walang makakasagot sa iyo dyan. Ang dapat tinatanong mo dyan, si Henry Alcantara. Pero kailang budget hearing to. Parang alam mo, ito yung dating sa akin. No? Sana nagkakamali ako. Sen Joel. Sana nagkakamali ako, ha? Sana, pagka nandiyan yung hearing, diba? Sana pag nandiyan yung hearing, talagang nandiyan yung hearing, usapin, nandiyan ka naman yata at the time na ikaw ay tinuro, magtanong ka ng tama. Tapos umalis ka as senator. Umupo ka as resource person. Para yung mga senador nagtatanong din sa iyo. Hindi siya magiging hindi siya magiging fair kasi ikaw lang yung banat ng banat. Hindi ka naman matatanong kung anong katotohanan. Kita niyo yung point? Kaya hindi pwedeng linisin lang, di ba? Hindi pwedeng linisin ni Senator Joel ang pangalan niya sa pamamagitan ng Senate hearing kung siya ay nakaupo or uupo as a hearing as senator. Di ba? Dapat umalis ka as senator. Umupo ka as witness or resource person para matanong ka. Di ba? So, well, anyway, tingin ko. Di ba, pagka naman may kaso to mga kaklir, halimbawa lang makasuhan, halimbawa lang, doon sabi nga, doon naman lalabas talaga kung ikaw ay hindi guilty or guilty. Di ba? So, pakinggan natin. at naparelease itong programa na ito. I am just putting this into the records. Meron din po kaming mga nakita and I'm sure it's more than this number, more than this figure. And uulitin ko po, Secretary, although nabanggit niyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to. At Diba? What the heck is na Wala naman? kang kinalaman sa flood control. Wala naman makakapagtanong sa iyo yan. Kahit naman si Sec Vince. Hindi kanya malilinis. Diba? Kahit tanungin mo si Sec Vince, tanungin mo siya tungkol sa di umanong iyong participation, di niya yan masasagot. Kasi he's not a privy to the questionable transactions between you and Engineer Henry. Wala siya doon. Pati yung pagte-text nyo, yung exchange of text nyo, wala naman si Sec Vince doon. Diba? Hindi mo malilinis through a budget hearing. Diba? binanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara made mention no, na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated. Okay, kasi nga, iba yung hinihingi mo. Itong hinihingi mo, mga kaklira. Building. Ang hinihingi niya kasi dito ay, ang hinihingi niya rito, mga kaklira, hindi flood control project. Hinihingi Building. niya rito ay multipurpose. Multi-purpose building. Multipurpose hall. Kaso walang budget. At hindi niya yon dininay. Hindi niya dininay na nagre-request siya for a multipurpose building. Ito. Sana ba yan? Hindi naman niya ito dininay eh. Ang dininay lang niya, hindi siya humingi para sa flood control projects. Humingi siya. Ayaw niya. Kasi mga kaklir, pagka sinabi nating flood control project, di ba? Pag flood control project, mangyayari niyan, pag bumaha, kita agad. Di ba? So, sa talumpati niya, tingnan ko kung dito yung mga kaklir. Tingnan natin. Na may tulong daw po, na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Pero ayan, Mr. President, basta Okay? Wala siyang alam doon sa apat na project na kung saan apat na o 8, na kung saan pumapasok yung 600 million. Nakita yon at nabanggit nila Bryce, na nandun doon sa program. At nakita yon ni Senator Lacson. Okay? So, in other words, kahit sabihin mo na wala sa GAA, tumugma sa computation. Tumugma sa computation. Okay? So,
di ka humiling talaga, walang kumo-question doon, di ka humiling ng flood control projects, pero multipurpose. So, ang tanong natin, bakit ka humihiling ng multipurpose building or hall? Diba? Sige, tuloy tayo. Dami niya kasi ano dito eh. Yeah. Yung plano, walang master plan. And ito yung gusto kong sabihin sa inyo, binabanggit rin ng Senator Bong, ni Chairman, yung tungkol dun sa unprogram. Dun sa unprogram po ba, may nakita na tayo? Sa unprogram released funds, 2023, 2024, may nakita na rin po ba tayo na ghost project? In Bulacan na lang po, may nakita na rin po ba tayo? Sa ngayon po, hindi pa, ongoing pa rin po noong aming mga investigasyon kasama ang ICI. I will find out po kung merong specifically sa unprogram accounts from 2023 and 2024, kung meron pong nakita. Pero sa ngayon po, hindi ko po masasabi, Mr. Chairman. I made mention about it, Secretary, because I have personal knowledge right now because of the developments that had happened during the hearings, the course of hearings. Siguro tanungin na din kita, Secretary. Imagine in the hearing conducted here in the Senate, a certain district engineer made mention, Mr. Chairman, you were there, pinakailaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa, inilagay sa flood control. Pero wag natin kalimutan mga kaklira, sila yung textmates. Sinabi ni Henry Alcantara na may tampo itong si Senator Joel kay Secretary Bonoan. Since wala nga mailagay dun sa multipurpose, hindi kakayanin, yun ang explanation Secretary ni D.E. Henry. Kaya nilagay doon sa flood control projects, doon nakita yung 600 million na sinasabi ni Bryce Hernandez. Totoong may 600. Diba? So, ang tanong lang dito, if you were requesting for the flood, the multipurpose hall, anong nangyari doon sa request mo? Diba? Anong nangyari sa request mo? Bakit ka nagre-request ng multipurpose hall? So, pagka-request mo, nagtatampo ka, anong nangyari after, diba? Anong nangyari after? Nabigyan ka ba ng project? O, di umano, meron na pagbigyan ng 150 million na kasama mo. Hindi sa'yo diretso binigay, pero doon sa kasama mo. Anong ginawa mo doon sa kasama mo? Kinausap mo ba? Dinimanda mo ba? Tumanggap ba siya? Diba? Dapat meron siyang action doon. Diba? Dapat i-komprontahin niya yon kung nakatanggap siya from this guy. Kasi tinuturo yung tao mo na tumanggap for you. Diba? So, anong nangyari doon sa 150 million? Deny na lang. Deny na lang. Hindi ikaw. Ayan sabi niya, hindi naman ako ang nakatanggap. Tao mo. Kung tao mo, deny na lang. Kasi hindi naman ikaw nakatanggap. Okay lang. So, anong ginawa mo doon sa tao mo? Na pinagbibintangan na sinasabi at tinuturo nakakuha ng 150 million for you. In your behalf. Diba? Yan yung mga question na dapat tinatanong dyan. Ipinangalan sa isang individual. Ka-fun publiksen ng Narakanta tayo. at kailangan ng fast-acting at fast. Wait lang. Sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. How could that be? Na-release pati yung 150 million na pamigay bilang tulong. Diba? May we know, Mr. Secretary, if this is normal? O, diba? Ba't mo itatanong? Hindi siya ang pwedeng makaalam yan dahil kapapasok niya pa lang sa DPWH. Tama, ilang buwan pa lang. Yung sarili mong tanong, ito yung nakaklira. Yung sarili mong situation, Panahon ng iba. Yung pangyayari, yung kung saan ka nasasangkot, gusto mo ipa-clarify sa ibang tao na wala naman silang alam. Diba? Wala pa si Kasi Vince Dizon noon, Tinatanong 2023. si Secretary Bonoan. Secretary Bonoan. Ang alam niya, wala kang flood control projects. Pero alam ba niya yung multipurpose building hall or multipurpose hall na gusto mo? Huwag ka mag-stick sa flood control kasi iniwasan mo siya talaga, sabi mo. Pero ano-anong project meron ka? Diba sabi niya before, hindi siya nakikipag-transact. Pero lumabas, di ba meron siyang view deck? Tapos every now and then, ang request mo palagi kay DE ay multipurpose hall. So ang tanong natin, ano nang multipurpose hall ang napagawa mo? Yung ba nag-match sa budget? Kasi hindi naman makakaila na nagre-request siya for infrastructure. Kasi lumabas yung view deck eh. So hindi ka zero, no? Request for infrastructure. Di ba? Tuloy. Sa akin pong limited na pagkakaintindi, no? In fact. Kung tutusin nga, Sec Vince, dapat hindi mo nga yan sinagot because you have no knowledge on that. Tingnan natin kung ano sagot niya. Tingnan natin. Habang nagtatanong po kayo, tinanong ko po ang ating mga undersecretary. Ang unprogram po kasi, yan po ay
sinasubmit ng secretary ng DPWH Mm. sa Department of Budget and Management Yes. for release. No, hindi po 'yan hindi po 'yan dumediretso sa either sa region or sa distrito. Kailangan po 'yan ay manggagaling sa secretary po mismo ng DPWH. No, so yun po ang proseso. No, pero I think ito na rin po ay tinitignan na rin at tinitignan na rin at pinupsisi na rin ng iba pang mga ahensya natin ng gobyerno. Kasama na rin po ang ombudsman, kasama na rin po ang Ang gusto kasi mangyari dito ni Secretary Joel, ay Senator Joel, malinis siya sa pagpapahayag ng sagot ni Sec Vince. Ito nung dati, natatandaan niyo yung tinanong niya sa Secretary Bonoan. Secretary Bonoan, meron ba kayo natatandaan na ako ay humiling sa inyo ng flood control project? Defensive Sabi niya, kagad. wala po. So doon pa lang, sa sagot pa lang ng isang sekretary, nililinis niya na yung pangalan niya. Na siya mismo, hindi naman siya nako-cross-examine. Siya lang yung tanong ng pabor sa kanya. Di ba? Kaya nga, hindi mo pwedeng linisin ang pangalan ng isang tao dyan lang sa hearing ng Senado. Di ba? Pero may malalaman ka mga facts, di ba? Pero yung facts na yun, ibig sabihin mga kakli, hindi pa rin naman natin masasabing totoo o hindi. Kasi hindi pa siya dumadaan sa sinasabi nating proper proceedings ng base sa court. Na para malaman mo kung siya ay nagsasabi ng totoo o hindi, at least makukross mo. Makukross-examine mo. Di ba? Hindi puro ang tanong, pabor sa'yo. Di ba? At nung dati, Secretary Bonoan, ako ba kahit kailan nagkaroon ng flood control project? Wala po ako natatandaan. Di ba? Joel, Pero, pag tinanong mo, CJ, Sarah kayo Boy, po ba ay humiling ng kahit na ano pang project? Sabi natin, tanggalin natin ang flood control project. Kayo po ba ay humiling ng kahit anong project sa DPWH? Nora Morales, shout Alam mo, out. kayo po ba talaga ay merong allotted na amount para kayo ay makapagpagawa ng infrastructure o makapag-request ng infrastructure? Cut, shout out. Diba? Totoo po ba? Yung sinasabi doon sa article, yung 6 sa ham and cheese, na ikaw ay nabigyan ng ilang? 12 12 billion. billion. na amount regarding sa insertions. Yun yung mga tanong dapat sa kanya. Pero hindi naman matatanong sa Senado. Bakit? Hindi naman siya umupo as resource person. Siya lang yung magtatanong. Diba? So yun yung kaibahan. Kaya kahit anong gawin, ni Senator, for me, my take, kahit sino pa dyan, kung uupo ka lang at ikaw lang magtatanong as senator, hindi mo mabilis malilinis yung pangalan mo kasi lahat yan, puro tanong, pabor sa'yo. At hindi ka magtatanong at hindi mo i-allow anybody to ask you question na incriminating. No, hindi ko masabing incriminating. Pero ibig sabihin, question na maaari kang makitaan ng kamalian o mali na ginawa. Hindi mangyayari sa'yo yun. Kasi senador ka na umupo. Diba? Tama. Sige. OJ, kasama na rin po ang ICI. Pero yun po talaga ang proseso according to the officials of DPWH. So don't you find it weird for a district engineer to say, ginalaw namin itong lump sum? Diba? Humihingi siya ng opinion. Opinion ang hinihingi niya. Para pag sinabi ngayon ni Sec Vince na weird, justified siya eh. But justified siya na wala siyang mali. Kasi weird nga ang ginawa nung district engineer. Pero, ba't mo tatanungin si Sec Vince? Di nga niya alam yung usapan niyo. Di niya alam yung mga text messages niyo. Diba? Di niya alam kung kailan kayo nagkita sa JIL. Di niya alam wala siyang alam dun. So, pag sinagot ito ni Sec Vince, it's weird, may justify siya. So, you get the point? Ganun yung gustong style ni Senator Joel. With all due respect, Senator Joel, again, hindi natin hinuhusgan si Senator Joel. Tinitignan lang natin yung style niya. Diba? Yung style niya kasi, nililinis niya yung pangalan niya sa JIL Church. Nag-sermon siya doon. Tama. Ngayon, Nagdrama siya doon. pati ka, privilege speech mo, di ka naman ako question doon. At nobody will dare cross-examine you or interpellate you with your privilege speech na mga kabaro mo. Wala. Diba? Tapos ngayon magtatanong ka dito sa budget hearing, instead na budget ang pag-usapan nyo, nililinis mo ulit ang pangalan mo. Diba? Siya ulit yung bida. Nung siya ay nagtanong, siya ulit yung pabida. At kailangan malinis ko ang pangalan ko this very moment, dapat malinis ko ang pangalan ko sa pagtatanong sa iyo ng one side. One side lang yun eh. Diba?
ginawan namin ng proyekto, all the technicalities, etc. Ipinangalan namin sa isang senador. I'm not trying to defend myself here. Yun na yung ginagawa mo. Kasi ang binabanggit mo dyan, yung sitwasyon mo. Kasi di mo din sarili mo, Senator, with all due respect. You're defending yourself. Kasi, hindi ko alam yung ibang mga tanong dito. Ito lang nakuha ko. Pasensya na po dito sa portion na to. So, in fairness, hindi ko nadinig yung iba niyang mga tanong. Pero dito sa portion na to, pabida ka. Kasi gusto mo malinis yung ninyo through Sec Vince na wala naman siyang alam sa nangyari noong 2023. 2023 yun eh. Tama, panahon ni Diba? Boon Bunuan. 2023 yung text nila. Tapos 2025, tama ba ako mga klibate? Oo, 2023 din yung unprogrammed. Right? Tama 2023 pinag-usapan niya, yung naglabas pa siya nung parang GAA. Yes, yung libro ng Diba? GAA. 2023 yun. Tingnan natin. Para sigurado tayo mga clear, ha? Wait, unprogrammed. Baka naman, natandaan ko. Actually, sisingitan ko na to, mabasa to. Okay na, salamat Attorney Claire. Sisingit ko tong kwan. Maganda may nakita ko dito kay kwan eh. I-share ko yun eh. Ito, share ko mabasa to. Share ko lang ito. Joel to mabasa no. Tingnan nyo to. Ito. Joel, where are you? kay Professor Hyderian mabasa. Punta natin si Joel. Where are you? Joel. Oy. Saan na yung ating kan? Mahina ang signal. Ito. Maganda to. Mamsat. Bago lang. Kapapost lang to ni Professor Hyderian. ng program Ito. Ayan o. Pasok. sabi ni Joel, ito binuksan ko, ito yung buong GAA ng Yan na ngayon. 2023. Wala naman ng programs ko dito. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. What do you think? This time mas behave ba yung mga senators? Yun yung problema kay Joel eh. Masyado siya madaldal. At habang siya ay nagsasalita, lumulubog siya sa sarili niyang kumunoy. Yeah. Or sa sarili niyang baha. Yeah, No? exactly. Yeah. Kaya, ayun, naglalabas ngayon lahat. Ang una niyang sinabi nung nilabas ni Presidente yung kanyang PowerPoint do sa 15 large contractors. Ang una na kagad niyang sinabi, less than an hour, pagkatapos mag-press con ni BBBM, ay wala ni isang senador ang may kinalaman dyan. I didn't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Nobody was asking. Yeah, exactly. Tama. So, Siyempre, wala naman nagtatanong kay Joel nun, tapos bigla sinasabi lang. Siyempre, alam nyo naman, di ba? Kailangan niyang linisin yung dapat niyang linisin. Kasi nga nako po, dawit putragis, di ba? Joel the Innocent. Sa pa, last take. large contractors. Ang una kagad niyang sinabi, less than an hour, pagkatapos mag-press con ni BBBM, ay wala ni isang senador ang may kinalaman dyan. I didn't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Nobody was asking. Yeah, exactly. So, yeah, di siya kagad yung tinamaan. Ang sarabi pa niya, kinabukasan, ay hindi ko kilala kahit sinong district engineer, etc., etc. Ayun, daming pictures, daming video, no? Boom, 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 Mahirap boom. yung masyado kang performative eh. May binabagayan kasi ang performative politics eh. No? Correct. Dahil pastor siya, akala niya uubra. Yeah. Ang lumabas yung kanyang hypocrisy. Agoy. Saklap. Hypocrisy mga kabsat kat-kat. Hipokrito anak ng kamote. Mabsat, ito na. Problemado na si Chabit. Problemado pa rin si Joel hanggang ngayon. Ito, problema na naman mga kabsat ni Lustay mga kakabsat. Ito, balikan natin sa attorney. Ito na. Automatic, naka-live si attorney ngayon, mabsat. Attorney Claire, balik tayo sa'yo. Live niya po, si Sara Lustay, mabsat. Lagot si Sara, nakakapaw. Ombudsman Boying, naghahanda na sa kaso ni VP Sara. Lagot na. Huwag gagamitin ang peking ebidensya. Ito na po. Punta natin sa Attorney Claire, mabsat. Pasko na ulit. Holiday